magugulatin ako. Yun, magugulatin ako. Pero nung nag-open siya, parang, ay, thank you po. Naka-feel kami. Ayun, pwede yun. Doon po dun sa area po namin, like standby area, biglang nagbukas yung door. Pero doon po sa taas ng standby area namin, wala po talagang hangin, as in, sobrang init po talaga. Pero nung kinose po namin yung door, a few minutes later, nag-open siya ulit. As in, And yung sound niya, yung sound effect ganun po. sa trailer. Yes. Every time. Tapos nilakpan po namin yun. And yung door, super bigat po nun. And hindi talaga siya maano na hangin. Pero nagbubukas siya dahan-dahan. Parang may nag-open po gano'n. So since then, lagi sila nag-hangout sa kwarto na. Tapos nagtitiktok na lang. Ito mga bata, ito ba't ba ito lagi nandito? Tama? Yes po. Saan lugar yun? It's an ancestral house po kasi. Sa Maynila, Manila po, Broadway. Marami na Opo, and then nag-horror there's film one doon sa... instance din po, sabi po ng nagbabantay ng house, there is a spirit or something that lives there that looks exactly like the one that we have in the trailer. It's full black entity po. So, yun po yung tinatatakutan po namin palagi. Ayun. Sa totoo lang po, nung time na yun, ako pa yung nagsara ng pinto yung first time. So, nung first time, sabi ko, kasi nagkatingin na kami ni Heart, siya nagbukas. So, ang guys ko, sige, sarahan ko na lang. Sasaraduhan pa na lang. So, sinarado ko. Pagkaupo ko, like, parang ilang minutes, gano'n, nag-open siya ulit. Ako po kasi yung tao na, hindi ako matatakotin, magugulatin ako. Yun, magugulatin ako. Pero nung nag-open siya, parang, ay, thank you po. Ano po ako, nag-hesitate ako mag-i-close siya, pero nagtapang-tapangan na lang ako dun kay Heart na sabi ko, sige ko close ko siya sa first time. Nung second time, nag-open siya, sabi ko, ay hindi ka na kita sasanduhan, ayoko na, pagod na ako, gumalit na ako, kasi ayoko matakot. Pero pag uwi ko naman sa bahay, like every time po, hindi na kasi ako new talaga sa horror. So every time na gumagawa ako ng horror, ang ginagawa ko, nagpipray ako after ng shoot, like silent prayer lang. Then, pag uwi ko sa bahay, wala, nakalimutan ko na lang. Then, kahit yung mga real horror stories, nakalimutan ko na rin. Ganun. Yung ginagawa. As in, I just pray like what she said after the shoot, because I don't think about it at all. I try not to, kasi mas magiging matatakotin ka, especially if you're alone, diba? So I try to distract myself from thinking and just sleep it off. Yun lang po ang magagawa ko.